Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po tayo? Nawa po tayo po ay nasa maayos na kalagayan. Amen po. Sino po sa atin dito ang nag-start na magbilang ng mga araw o mag-countdown? Amen po, nakaugalian na po natin ng mga taga-Rema na hindi lang tuwing magpapasko o hindi lang tuwing magbabagong taon nag-i-start mag-countdown. Naman po, kundi every time nalalapit na ang camping, nandyan na po ang pagbibilang natin. Naman po, at 7 days na lang ay Believers Camp na po natin. Naman po, lako po, lahat tayo dito ay na-excite na minsan pa ay makatagpo ang ating Diyos. Naman po, ito po ang palaging hinihintay nating lahat. Amen po. Yes, meron tayong 3 camping sa isang taon. Ang summer camp, ang mid-year camp, at itong Believers Camp. Pero ito ang pinaka-hinihintay ng lahat. Bakit? Sabi nga po, itong Believers Camp ang may pinakamalakas na anointing. Bakit? Kasi ang summer camp at ang mid-year camp, itong time ng evangelizing o pagdadala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Dito talaga magpupumilit tayo na magdala, maghanap ng mga kaluluwa na mailalapit natin sa Diyos. Pero itong Believers Camp, kaya nga po believer, ibig sabihin ang lahat ay mananampalataya na. Ito ang time ng fellowship ng pamilya ng Diyos. Amen po. Kaya nga po ang anointing sa camp na ito ay kakaiba. Amen po. Pero kung minsan pa, kung meron po kayong mga Biblia po yan sa tabi niyo po, basahin po natin itong verse po na to sa Deuteronomy chapter 16, verse 16. Yan ang sabi po dito, 3 beses sa isang taon ng iyong mga kalalakihan ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin, sa pista ng tinapay na walang pampaalsa, sa pista ng Sanlinggo, at sa pista ng mga tolda. Yan, dito po, nung time na to, binibili na ni Moises ang bayang Israel sa mga bagay na dapat nilang gawin. At isa sa mga requirements o sa mga bagay na required sila na gawin, ang sabi niya dito, kailangan na ang mga kalalakihan o ang mga sundalo ng mga Israelita ay humarap sa Diyos. Required sila. Amen po na from time to time ay magpa-expose sa anointing. Bakit po? Kung aaralin natin itong libro ng Deuteronomy, ipinaliwanag dito na kailangang humarap ng mga kalalakihan sa presensya ng Diyos ng 3 beses sa loob ng isang taon dahil sa kung hindi nila gagawin ito, hindi nila magagawa ang trabaho nila, magiging mahina sila at madali silang matatalo ng mga kalaban nila o ng mga kaaway nila. At tayo bilang mga Kristiyano, tayo din po ay mga sundalo ng Panginoon. Amen po. At katulad ng mga kalalakihan mga kalalakihan na Israelita, tayo po ay kailangan na magpa-expose din sa anointing. Sabi nga po ng mga pastor po natin, ang anointing ay nakakapagpalinaw ng isip ng tao, nakakapagpatalino. Amen po. Kailangan natin ito sa time na tayo ay magdidesisyon. Amen po, sa time na humaharap tayo sa problema at kung mag-miss natin ang camping na ito. Amen po, kukulangin tayo sa anointing para makausad tayo doon sa mga kakaharapin nating battle sa mga susunod na araw at sa susunod na taon. Amen po. At ang sabi nga po dito sa verse, kailangan na pumunta ang mga tao dun sa lugar na pipiliin ng Diyos. So, ang lahat ng mga venue po natin na pinagaganapan ng mga camping po natin, ang Diyos ang pumili nito at hindi ang tao. Kung paano ang mga Israelita ay nirequire ng Diyos na kapag time na ng fiesta, kahit nasaan ka pang dako ng bayan ng Israel, kailangan mong pumunta dun sa lugar na pinili ng Diyos. Ganon din po tayo mga taga-Rema. Amen po. Kailangan nating puntahan kung nasaan ang presensya ng Diyos. Lagi po tayong binibili na ng mga pastor natin. Doon ka kung nasaan si Jesus.
sundan mo kung nasaan si Jesus. Amen po. At katulad po ng sinabi ko kanina, katulad ng mga sundalong mga Israelita, tayong mga mananampalataya ay mga sundalo din ng Diyos. Pero hindi lang tayo mga sundalo, kundi tayo ay mga anak din ng Diyos. At katulad ng isang anak, may mga time na kailangan din natin ang bisig ng ating Ama. May mga time sa panahon ng pagod, sa panahon ng panghihina, kailangan nating sumandal sa ating Diyos, sa ating Tatay. Amen po, kasi kung maaalala po natin ang isang message ng isang kanta, ang sabi po doon, I drop my sword and cry for just a while, because inside this armor, the warrior is a child. Amen po, ang sabi dito, pansamantala lang, bibitawan ko muna yung sandata ko. At tatawag ako, iiyak ako dun sa tatay ko. Bakit? Kasi inside this armor, the warrior is a child. Sa mga panahon po na ganito na sa buong taon na nakalipas, ito yung time na yung anointing natin, yung lakas natin, konti na lang eh. Bakit? Kasi nagagamit natin. Nagtatrabaho tayo. Lahat po tayo ay nag-workout o nagtatrabaho sa ubasan ng Diyos. Amen po, may kanya-kanya tayong role sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sa mga lugar na pinagtatrabahuhan natin o doon sa school na kinalalagyan natin. At dahilan doon, nauubos yung anointing natin. Kaya ito yung time ng recharging. Ito yung time ng stopover. Amen, para magpa-refill sa Panginoon, para magpanibagong lakas. Sabi nga po ni Pastor Oge. Amen po. Katulad po sa isang makina, kapag na-miss mo ang anointing, amen, mahihirapan ka na makapagpatuloy. Amen po. Ulitin ko po, katulad ng isang makina, kapag wala na yung langis, mahirap na yung magamit. Or sabihin na natin, isang motor, kapag yan napabayaan mo na maubusan ng langis, maaari ang masira at ang worst, pwedeng hindi mo na magamit. Kaya nga, kailangan mo palagi i-check kung may langis pa yan bago mo gamitin palagi. Amen? At ganoon din po tayo mga Kristiyano. Kailangan natin from time to time i-check yung sarili natin, check yung heart natin, kung sapat pa ba yung anointing na nasa sa atin para magawa natin, matapos natin ang trabaho na pinapagawa ng Diyos. Amen po. Kasi kung hahayaan na lang natin na maubusan tayo, hahayaan mo na mamiss ang mga gawain ng Diyos, darating ang time na wala, pipiliin mo na lang ang sumuko. Bakit? Kasi wala na sa'yo ang anointing para makapagpatuloy. Kaya kung meron po kayong mga katabi, o kahit sabihin niyo po sa sarili niyo, huwag kang papayag na mamiss mo ang camping na ito. Amen? Bakit? Kasi ang camping ay may malaking impact sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. At share ko lang po, katulad ko po sa personal experience ko po, ang unang camping ko po nung time ng pandemic ay Believers Camp through online. Amen po, bagamat online lang po yun, pero ang anointing ng Diyos ay walang pinipili. Walang pinipiling lugar, walang kahit na namang hadlang. Amen po. At kahit na baguhan pa lang po ako nung time na yon, ako ay kinausap, ako ay pinuspos ng Panginoon. At dahilan doon, sa camping na yon, amen po, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ko na hanggang ngayon ay pinapakinabangan ko at pinagpapasalamat ko sa Diyos. Papasalamat ako sa mga tao na ginamit ng Panginoon at dinala nila ako sa camping na yon. Amen po. At naalala ko po nung first day, after ng first day nung camp na yon, year 2020, nakipagkwentuhan po ako dun sa ate ko po sa church. Nakwento ko po sa kanya yung isang naging problema namin dati sa isa ko pong tito. Yan. At kinabukasan po, nagulat po ako, bakit? Kasi sa isa sa mga sermon ni Pastor Boy, nabanggit niya yung
specific na problema na yun na kinaharap namin dati. At sinabi niya din ang solusyon doon. Amen po. At alam niyo po, pagkatapos ng camping na yun, after ko umuwi, amen po, mga after 2 days lang, pinagdaanan po ulit namin yung problema na yun. Kaya po pala, bakit kasi pagdadaanan po ulit namin, pero ang kaibahan lang, sinabi na ng Diyos kung ano ang solusyon. Kaya nga, kung mamimiss mo yung camping na to, mamimiss mo yung rema na para sa'yo, hindi mo makukuha yung sandata na magagamit mo para manalo dun sa laban na kakaharapin mo pala. Amen po. Kaya ulitin ko po, huwag tayong magpamiss sa gawain na ito ng Diyos. Amen po. At alam ko po, aware po tayong lahat na pricey o medyo mahal ang comfy po natin. Bukod pa po ang pang-trans po natin, pambayad natin sa mga sasakyan natin, papunta sa venue. Pero sabi nga po, gaano man kalaki itong gastusin na meron tayo, hindi nito matutumbasan ang anointing na ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi nito mababayaran ang presensya ng Diyos. Hindi nito mapapantayan ang yakap ng isang ama. Amen po. At patuloy na, kaya nga po, nagtatrabaho tayo, nag-e-effort tayo, nagfe-faith tayo. Amen po. At hingin lang natin sa Diyos ang lahat ng pangangailangan po natin. Amen po, kasi ito po ay hindi gawain ng tao, kundi ito ay gawain pa rin ng Diyos. Kaya sagot ng Panginoon ang lahat ng mga pangangailangan natin. Lahat po tayo ay nagsisipag. Amen po. Kaya nga po tayo kabi-kabila ang posting ng mga fundraisings. Amen po, sinasamahan natin ang action, ang faith natin at makakaasa tayo sa Diyos na hindi tayo bibiguin. Bakit? Kasi wala pang camping na pinabayaan tayo ng Diyos. Amen po. Kaya nga po, maging yung mga kasama natin, ang mga miyembro natin, tinuturuan natin sila na maglagay ng effort, na tumulong sa pagbuo ng mga kampi. Bakit? Kasi naalala ko po noon yung sabi sa akin ng pastor ko po, walang masama sa ilibre ka sa kampi mo o sa camping. Pero iba pa rin ang magiging lasa sa'yo ng camping kapag ikaw mismo ay naglagay dyan ng effort. Yung naghirap ka talaga na mabuo yung camping mo ba kasi gustong-gusto mo talaga. Ulitin ko po, iba ang lasa ng camping kapag nilagyan mo ng effort. Kapag ipinaglaban mo talaga yung faith mo. Bakit? Kasi kapag wala kang itinanim dyan sa spiritual mo, magiging madali na lang sa'yo umalis. Pero kapag may itinanim ka dyan, amen po, one day ikaw din nga aanin ito. So, itong darating na camping, ito rin po ang time na makapag-invest pa tayo, minsan pa, sa buhay spiritual po natin. Amen po. At patuloy na, ngayon pa lang magkaroon po tayo ng kauhawan sa presensya ng Diyos. Bakit? Kasi ang sabi nga po ni Pastor Boy, ang pagkilos ng Diyos ay nakadepende sa expectation at sa demand ng mga tao. Sa demand mo sa Diyos. Tapos hindi ako papayag na hindi ako mapupuno. Amen po. Yan, basahin ko po sa inyo dito po sa Psalms chapter 42 verse 1 to 2. Yan dito po sa The Passion Translation. Ang sabi po dito, I long to drink of you, O God, to drink deeply from the streams of pleasure flowing from your presence. My longings overwhelm me for more of you. My soul thirsts and pants and longs for the living God. I want to come and see the face of God. Yan ang sabi dito ng salmista. Panginoon, nauuhaw ako sa'yo. My longings overwhelm me for more of you. Hiningi natin sa Diyos na Lord, more of you pa. Bakit? Kasi kung noon ay kinatagpo tayo ng Diyos sa mga nakaraang camping, mas kaya pa niyang higitan yan ngayon. Bakit? Kasi ang sabi ng Isaiah, ang Diyos ay palaging gumagawa ng bago. Amen? Mas kaya pang higitan ng Panginoon yung maganda niyang ginawa noong nakaraang camping. Amen po. Ulitin ko po, magkaroon tayo ng matinding kauhawan pa sa Panginoon at hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen po. For those who thirst shall be filled and be completely satisfied. Hindi ka bibiguin ng Diyos.
Amen po, kaya mag-ipon na po tayo ng mga tanong natin sa Panginoon kasi mabilis sumagot ang Diyos sa camping. Amen po, kasi po corporate ang anointing. Amen po, so nga po may nakuha po tayo, na-encourage po tayo sa hapon po na ito. Ito lang po nais kong ibahagi. And yan, see you po sa camping at sama-sama po natin na katagpuin ng Diyos. Amen po. Sige po, manalangin po tayo. Naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa mga oras na ito, nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos. Lord, patuloy na bigyan pa kami ng matinding kahawan, kagutuman sa iyong presensya, maging sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord, ngayon pa lang sa maganda mong gagawin, Panginoon, sa camping. O Diyos, salamat sa fresh revelation, fresh anointing na magmumula sa iyo, Panginoon. Yung palang kausapin mo na kami, ihanda mo ang aming mga sisidlan, Panginoon, at pag umapawin mo pa kami, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyo pong kapurihan, kadakilan, lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. And God bless po ulit sa bawat isa sa atin.